Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the 8 of Pentacles, the 5 of Pentacles, the Queen of Wands, and the Queen of Pentacles. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, parang you will be working hard or putting extra effort para lang siguro hindi kayo makaramdam ng kalungkutan or being alone, ganyan. So, maybe ifo-focus ninyo sa ibang bagay ang attention ninyo or trying to make yourself more stable or secured. Pwedeng ganyan, no? Pwedeng mas you will work on yourself more nga na para hindi ka na malungkot at mas maging confident ka dito at mas maging secured ka sa sarili mo. Okay? And then we have here the 10 of Swords, the 3 of Pentacles, the 6 of Wands, and the Ace of Pentacles. Okay, so base sa mga barahan na to talaga is parang naka-self-care ka dito, self-love. Parang pina-prioritize mo yung sarili mo. And then, parang merong tutulong din sa'yo dito. Pwedeng mga kaibigan mo or kapamilya mo para lang kumbaga hindi ka makaramdam ng kalungkutan. Okay? And then, pwede rin na isa sa mga ifo-focus mo dito ng atensyon mo, kung paano mo susolusyonan yung mga problema mo. And yes, pwedeng matapos or pwede nga na maisaayos mo itong mga problems na ito. Okay? Ang nakikita ko dito, may chance din naman dito na magkakaroon ka ng new beginning. Pero itong new beginning na to, pwedeng pagpapalago sa sarili mo, sa career mo, or financially. Okay? And then we have here the Strength card, the Queen of Cups, and the Star. Pero may nakikita rin ako dito na parang merong hihingi sa'yo ng tawad. Okay? Now, this can be somebody na minahal mo or mahal na mahal mo pa rin. At mukhang dahil gagawa siya ng effort para humingi ng tawad sa'yo, maaaring mapuno ka na naman dito ng pag-asa. Okay? And then we have here the Empress and the King of Swords. So, nakikita ko here is maaaring gumawa siya dito ng mga aksyon para lang to win you over. Pero nakikita ko yung strength mo dito, yung stability mo, talagang napagyaman mo or talagang na-focus mo sa self mo na maging stable yung emotions mo. Kaya tipong kapag nag-effort sa'yo yung tao na ito, medyo siguro hindi ka magpapadala sa kung ano yung mga sasabihin niya sa'yo. Okay? And then we have here the 6 of Pentacles. Pero ang maganda doon is maaaring makita mo sa kanya na talagang binibigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo or yung pangangailangan mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa
sa mga susunod na mga araw. We have here the Nine of Swords, the Star, the Five of Wands, the Seven of Cups. Okay. Kung halimbawang meron pa rin kayong inaasahan, hinihiling dito, maaring medyo delayed pa or hindi pa mangyayari yung gusto ninyo. Parang meron pang conflict or hindi pa sang-ayon kumbaga na mangyari yung mga gusto mo. At because of that, maaring makaramdam ka dito ng stress or tipong overthinking ka dito at ayun nga, masyado ka na-frustrate dito kasi nga hindi nangyayari yung gusto mo na mangyari. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, the Tower, the Fool, and the Chariot. Okay, so sa nakikita ko is maaring isa sa mga iniisip mo dito yung tipong ginawa mo namang lahat, ibinigay mo namang lahat, pero bakit ganun, magulo pa rin, hindi mo pa rin nga makuha kung ano yung gusto mo na makuha. So, ang sinasabi rin dito, maybe it's about time for you na to free yourself, okay? Or to move on. Parang pabayaan mo na muna. Maybe it's not yet the perfect time for things to work out the way that you want them to be. Kasi parang baka pag pinilit mo, mas lalo lang magkakagulo. Okay? And then you have here the King of Swords, the Four of Pentacles, and the Five of Swords. Malaki yung chance na you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. At kung yun nga, yung zodiac sign ng person ninyo, medyo parang pwedeng kausapin ka nitong tao na to. Pero, hindi siya honest. Pwedeng may history siya na talagang sinungaling siya. Pero kung ano man kasi yung sasabihin niya sa'yo, baka mamaya pang hawakan mo or paniwalaan mo. Pero kung tutuusin nga, hindi totoo kung ano man ang sasabihin niya sa'yo. Okay? And then we have here the King of Wands and the High Priestess. So you need to be wise in dealing with this person. Okay? King of Wands is a Leo sign. So this can be you saying nga na High Priestess being wise or using your mind. Kapag nakipag-usap, itong tao na to sa'yo, huwag kang masyadong papadala. Okay? And then we have here the Page of Wands. Kasi may chance na landi-landiin ka na naman yan, amu-amuhin ka na naman yan, and dahil sadyang ikaw ay marupok, maaaring isipin mo na, ay, thank God, natupad na yung pangarap ko. Ito na yung pagkahiling-hiling ko. Finally, it's happening. Pero ayun nga, maaring it is just a lie. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Swords, the King of Swords, the Page of Swords, and the Six of Swords. Malaki yung possibility na you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? And mukhang totoo naman yung sinasabi niya sa'yo. Mukhang gusto naman talaga niya na magkaroon ng mga positive changes between the two of you. Okay? And then we have here the Three of Cups. So, isa rin sa hangarin niya talaga dito magkaroon kayo ng reconciliation or magkabalikan kayo. And then we have here the Temperance card, the Hermit, and the Devil.
Okay, so pasensya na po kasi maingay kaya pinutol ko. So, as I was saying, no, we have here the Temperance card, which means na parang gusto niya na maging peaceful kayo, maging harmonious yung inyong ugnayan, and parang napag-isip-isip niya dito, na-realize niya nga na you have this strong connection na tipong hindi rin basta-basta niya na kayang putulin or hindi kanya ma-let go. Parang napaka-attach niya rin sa'yo. And Temperance and Devil can also mean na may soul connection kayong dalawa. So, pwedeng soulmate nga kayo. So, mahirap, kumbaga, nabitawan. Okay? And then, we have here the Justice card, the Page of Cups, and the Five of Wands. So, gusto niya, kumbaga, na itama lahat ng pagkakamali or aminin sa'yo lahat ng kanyang kasinungalingan or basta to give justice to what happened between the two of you. And mukhang handa naman siya dito na sabihin sa'yo or iparamdam sa'yo na gustong-gusto ka pa rin niya at parang ready rin siya dito to court you again. Okay? And then we have here the Fool and the Ten of Pentacles. And dahil dyan, mukhang sa susunod na mga araw, magiging maayos naman ang inyong samahan na parang napaka-carefree, walang problema, ganon. And Ten of Pentacles, parang stable naman siya. And mukhang makakaramdam ka naman ng security. And then we have here the Seven of Pentacles. So, ibig sabihin, merong magandang kahihinatnan ang lahat ng mga ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.